Sa video na ito ay pag-aaralan ang mapanuring pagbasa. Mga layunin. Natutukoy ang layunin at kahulugan ng mapanuring pagbasa. Nakikilala ang mga uri at antas ng mapanuring pagbasa at naibibigay ang pagkakaiba ng scanning at skimming. Ano ang kahulugan ng pagbasa? Ang pagbasa ay proseso ng pag-aayos, pagkuha, at pag-unawa ng anumang uri at anyo ng impormasyon o ideya na kinakatawan ng mga salita o simbolo na kailangan tingnan at suriin para maunawaan. Mula naman kina Anderson et al. Sa aklat na Becoming a Nation of Readers, ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa mga nakasulat na teksto. Tinukoy naman ni Alejo et al. Na ang pagbasa ay ang unang hakbang sa pagtatamo ng kaalaman. Tumutukoy ito sa kognitibong proseso ng pag-unawa sa mensaheng nakasulat, kung kaya isang napapanahong hakbang ang paghikayat sa mga tao sa makabuluhang pagbasa at pag-aanalisa. Ang pagbasa ay isang makrong kasanayan na kognitibong hakbang ng pagtukoy sa kaisipan ng bawat simbolo upang makahango at makakuha ng kaalaman. Intensibo at ekstensibong pagbasa. Ano ang intensibong pagbasa? Ang intensibong pagbasa ay pagsusuri sa gramatikal, panandang diskurso, at iba pang detalye sa estruktura para maunawaan ang literal na kahulugan, implikasyon, at rhetorical na ugnayan ng isang sulatin. Inilalarawan ito bilang isang gawaing gumagamit ng estratehiyang zoom lens o ang malapitan at malalimang pagbasa sa isang akda. Sa gawaing ito ng pagbabasa, nakapagbibigay ng estruktura o pagbuo ng malikhaing paglalarawan para lubos na maunawaan ng mga mag-aaral ang isang babasahin. Madalas din itong tinatawag na narrow reading dahil piling babasahin lang tungkol sa isang paksa ang pinagtutuunan ng pansin ng mambabasa. O kaya ay iba't iba pero magkakaugnay na paksa ng isang manunulat. Ano naman ang ekstensibong pagbasa? Ang ekstensibong pagbasa ay isinasagawa para makakuha ng pangkalahatang pag-unawa sa maramihang bilang ng teksto. Nagaganap ang ekstensibong pagbasa kapag ang isang mambabasa ay nagbabasa ng maramihang babasahin na ayon sa kanyang interes. Mga babasahin na hindi kahingian sa loob ng klase. Ito ay may layuning makuha ang gist o pinaka-esensya at kahulugan ng binasa na hindi pinagtutuunan ng pansin na maunawaan ang pangkalahatang ideya ng teksto at hindi ang mga espesipikong detalye na nakapaloob dito. Ang dalawang uri ng pagbasa ay scanning at skimming. Ano ang scanning na pagbasa? Ang scanning na pagbasa ay mabilisang pagbasa ng isang teksto na ang focus ay upang hanapin ang espesipikong impormasyon na itinakda bago magbasa. Pinapapalooban ito ng bilis at talas ng mata sa paghahanap hanggang sa makita ng mambabasa ang tiyak na kinakailangang impormasyon. Ano naman ang skimming na pagbasa? Ang skimming na pagbasa ay mabilisang pagbasa na ang layunin ay upang malaman ang kahulugan ng kabuuang teksto, kung paano inorganisa ang mga ideya o kabuuang diskurso ng teksto at kung ano ang pananaw at layunin ng manunulat. Ano ang mga antas ng pagbasa? Ito ay may 4 na antas. Una ay ang primary. Ito ang pinakamababang antas ng pagbasa at pantulong para makamit ang literacy sa pagbasa.
Ito ay tumutukoy sa tiyak na datos at espesipikong impormasyon gaya ng petsa, setting o lugar at mga tauhan sa isang teksto. Pangalawa ay mapagsiyasat. Dito nauunawaan na ng mambabasa ang kabuuang teksto at nakapagbibigay ng mga hinuha o impresyon. Nagbibigay ng mabilisan pero makabuluhang paunang review sa isang teksto ng mas malalim. Pangatlo ay ang analytical. Dito ginagamit ang mapanuri o kritikal na pag-iisip para malalimang maunawaan ang kahulugan ng teksto at ang layunin o perspektibo ng manunulat. Parte ng antas na ito ang pagtatasa sa katumpakan, kaangkupan, at kung katotohanan o opinyon ang nilalaman ng teksto. Pang-apat ay ang syntopical. Tumutukoy ito sa pagsusuri na kinapapalooban ng paghahambing sa iba't ibang teksto at akda na kadalasang magkakaugnay, nakabubuo ng sariling perspektiba o pananaw sa isang tiyak na paksa. Sa video na ito ay pag-aaralan ang mga kasanayan sa mapanuring pagbasa. Mga layunin na isasaalang-alang ang iba't ibang kasanayan na dapat paunlarin sa bawat bahagi ng proseso ng pagbabasa. Nakikilala ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon. Natutukoy ang layunin, pananaw at damdamin ng teksto. Narito ang mga kasanayan sa mapanuring pagbasa. May iba't ibang kasanayan na dapat paunlarin sa bawat bahagi ng proseso ng pagbasa. Una ay ang bago magbasa. Sinisimulan sa pagsisiyasat ang tekstong babasahin para malaman ang tamang estratehiya sa pagbasa batay sa genre ng teksto. Kinakapalooban ito ng previewing o surveying ng isang teksto sa pamamagitan ng mabilisang pagtingin sa mga larawan, pamagat at pangalawang pamagat sa loob ng aklat. Pangalawa ay habang nagbabasa. Sabay-sabay na pinagagana ng isang mambabasa ang iba't ibang kasanayan para lubusang maunawaan ang teksto. May mga prediksyon bago magbasa ang pinangahawakan para panatilihin ang pokus sa aktibong pag-unawa sa binasa. Kabilang sa mga pamamaraan para maging epektibo ang pagbabasa ay ang pagtansya sa bilis ng pagbasa, visualisasyon ng binasa, pagbuo ng koneksyon, paghihinuha, pagsubaybay sa komprehensyon, muling pagbasa, at pagkuha ng kahulugan mula sa konteksto. Pangatlo ay pagkatapos magbasa. Sa kasanayang ito, maisasagawa ng isang mambabasa ang pagtatasa ng komprehensyon, pagbubuod, pagbuo ng sintesis at ebaluasyon para maipagpatuloy ang malalim na pag-unawa at pag-alala sa teksto. Pang-apat ay pagkilala sa opinyon o katotohanan. Ang pagtukoy sa opinyon o katotohanan ng isang pahayag ay mahalagang kasanayan ng isang mambabasa. Ang katotohanan ay mga pahayag na maaaring mapatunayan o mapasubalian sa pamamagitan ng mga empirikal na karanasan, pananaliksik o pangkalahatang kaalaman o impormasyon. Ang opinyon naman ay mga pahayag na nagpapakita ng preferensya o ideya batay sa personal na paniniwala at iniisip ng isang tao. Panlima ay pagtukoy sa layunin, pananaw at damdamin ng teksto. Ang layunin ay tumutukoy sa gustong iparating at motibo ng manunulat sa teksto. Maihinuha ito sa pamamagitan ng uri ng diskursong ginamit sa pagpapahayag. Ang pananaw naman ay ang pagtukoy kung ano ang preferensya ng manunulat sa teksto. Ang damdamin naman ay ang ipinahihiwating na pakiramdam ng manunulat sa teksto. Maaaring nagpapahayag ito ng kaligayahan, tuwa, galit, tampo o kaya naman ay matibay na paniniwala at paninindigan tungkol sa isang pangyayari o paksa. Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong informatibo. Mga layunin.
Natutukoy ang paksang tinalakay sa iba't ibang tekstong binasa. Natutukoy ang kahulugan at katangian ng mahahalagang salitang ginamit ng iba't ibang uri ng tekstong binasa. Ano ang tekstong impormatibo? Ito ay tinatawag ding expository. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Sinasagot nito ang mga tanong na ano, kailan, saan, sino, at paano. At ang layunin nito ay ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa. Ito rin ay uri ng babasahing di-fiction. Narito ang mga halimbawa ng tekstong impormatibo. Mga iba't ibang uri ng tekstong impormatibo depende sa estruktura ng paglalahad nito. Una ay sanhi at bunga. Ito ay paglalahad na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari at kung paanong ang kinalabasan ay naging resulta ng mga naunang pangyayari. Pangalawa ay paghahambing. Ito ay kadalasan nagpapakita ng mga pagkakaiba at pagkakatulad sa pagitan ng anumang bagay, konsepto o pangyayari. Pangatlo ay pagbibigay definisyon. Ipinaliliwanag dito ang kahulugan ng isang salita, termino o konsepto. Maaring ang paksa ay tungkol sa isang bagay o sa mas abstraktong mga bagay. Pang-apat ay paglilista ng klasifikasyon. Ito ay kadalasan naghahati-hati ng isang malaking paksa o ideya sa iba't ibang kategorya o grupo para magkaroon ng sistema ang pagtatalakay. Ayon sa artikulong Developing EFL Learners Reading Crisis, Why Poor Children Fall Behind ni Yuko Iwai, narito ang 3 kakayahan na kailangang hasain ng mga mambabasa para maunawaan ng ganap ang isang tekstong impormatibo. Una ay pagpapagana ng imbak na kaalaman. Ito ay may kinalaman sa pag-alala ng mga salita at konseptong dati nang alam na ginamit sa konteksto para ipaunawa ang mga bagong impormasyon sa mambabasa. Pangalawa ay pagbuo ng hinuha. Ito ay may kinalaman sa pagbasa ng mga bahagi ng teksto na hindi gaanong malinaw sa pamamagitan ng pag-ugnay nito sa iba pang bahagi na malinaw. Pangatlo ay pagkakaroon ng mayamang karanasan. Sa pagbabasa ay nagkakaroon ng iba't ibang pagdanas. Narito naman ang paraan para makilala agad ang paksa sa talata, partikular sa tekstong impormatibo. Una ay hanapin muna ang susing salita o keyword na pinalawak sa talata. Pangalawa ay tingnan ang una at huling pangungusap. Maaring dito matagpuan agad ang sentro o pangunahing tema ng talata. Pangatlo ay basahin ng makalawang ulit ang talata at suriin ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap. Dito kasi mapapatunayan na tinatalakay nga ng buong talata ang paksang nakita mula sa simula o sa pangwakas na pangungusap. Pang-apat ay alalahanin ang paksang pangungusap ay ang pinakamahalagang bahagi ng talataan. Binubuod nito ang pangkalahatang ideya ng talata. Sa video na ito ay pag-aaralan ang kahulugan, katangian at kalikasan ng mga teksto. Mga layunin, nakikilala ang kahulugan, katangian at kalikasan ng iba't ibang teksto. Natutukoy ang mahahalagang salitang ginamit ng iba't ibang uri ng teksto at napapahalagahan ang mga susing salita sa pagsusuri ng iba't ibang uri ng teksto. Sa pagsusuri, may iba't ibang uri ng teksto na kailangang alamin.
informatibo. Ito ay tinatawag ding expository. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Sinasagot nito ang mga tanong na ano, kailan, saan, sino at paano. At ang layunin nito ay magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa. Ito rin ay uri ng babasahing depiction. Mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mahahalagang detalye, pakikipagtalakayan, pagsusuri at pagpapakahulugan ng impormasyon. Pangalawa ay deskriptibo. Ito ay may layunin maglarawan ng isang bagay, tao, lugar, karanasan, sitwasyon at iba pa. Ang uri ng sulating ito ay nagpapaunlad ng kakayahan ng mga mag-aaral na bumuo at maglarawan ng isang particular na karanasan. Pinatitingkad ng mahusay na paglalarawan ng kulay ng isang lugar kung saan nangyayari ang kwento. Ipinakikilala nito ang itsura, ugali at disposisyon ng mga tauhan. Argumentatibo. Ito ay isang uri ng teksto na nangangailangang ipagtanggol ng manunulat ang posisyon sa isang tiyak na paksa o usapin gamit ang mga ebidensya mula sa personal na karanasan, kaugnay ng mga literatura at pag-aaral, ebidensyang kasaysayan, at resulta ng empirikal na pananaliksik. Nangangailangan ang pagsulat ng tekstong argumentatibo ng masusing investigasyon, kabilang na ang pangongolekta at ebaluasyon ng mga ebidensya. Procedural. Ito ay isang uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paano isasagawa ang isang tiyak na bagay. Nagagamit ang pag-unawa sa mga tekstong procedural sa halos lahat ng larangan ng pagkatuto. Nilalaman ng bahaging ito kung ano ang kalalabasan o kahahantungan ng proyekto. Naratibo. Ito ay para magsalaysay o magkwento batay sa isang tiyak na pangyayari. Totoo man o hindi, maaring ang salaysay ay personal na karanasan na nagkukwento, batay sa tunay na pangyayari o katang-isip lang. Maaring ang paksa ay salaysay na nakabatay sa tunay na daigdig o pantasya lang. Persuasive. Ito ay isang uri ng depiksyon na pasulat para kumbisihin ang mga mambabasa na sumang-ayon sa manunulat hinggil sa isang issue. Ang manunulat ay naglalahad ng iba't ibang impormasyon at katotohanan para suportahan ang isang opinyon gamit ang argumentatibong estilo ng pagsulat. Sa pagsulat ng tekstong ito, hindi dapat magpahayag ng mga personal at walang batayang opinyon ang isang manunulat. Sa halip ay gumamit ang manunulat ng mga patunay mula sa batayang ito para mapaniwala ang mga mambabasa sa talas at katumpakan ng panghihikayat ng manunulat. Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong procedural. Layunin, nakasusulat ng ilang halimbawa ng sariling tekstong procedural. Ano ang tekstong procedural? Ito ay isang uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paanong isasagawa ang isang bagay. Nagagamit ito sa halos lahat ng larangan ng pagkatuto. Ang layunin nito ay makapagbigay ng sunod-sunod na direksyon at impormasyon sa mga tao para maisagawa ang mga gawain sa angkop na paraan. Ano ang apat na nilalaman ng tekstong procedural? Una ay ang layunin o target na output. Nilalaman nito kung ano ang kalalabasan ng proyekto ng procedure. Maaaring ilarawan ng mga tiyak na katangian ng isang bagay. Pangalawa ay ang kagamitan. Narito ang mga kasangkapan at gamit na kinakailangan para makumpleto ang isasagawang proyekto. Nakalista ito depende sa pagkasunod-sunod kung kailan gagamitin. Pangatlo ay ang metodo. Ito ay ang serya ng mga hakbang na isasagawa para mabuo ang isang proyekto. Pang-apat ay ang ebaluasyon. Naglalaman ito ng mga pamamaraan kung paano masusukat ang tagumpay ng procedure na ginawa. Ang tekstong procedural ay gumagamit din ng heading, subheading, numero, diagram, at mga larawan para maging malinaw ang pagpapahayag ng mga instruksyon.
Ano ang mga tiyak na katangian ng wikang madalas gamitin sa mga tekstong procedural? Una ay nasusulat sa kasalukuyang panahunan. Pangalawa ay nakapokus sa pangkalahatang mambabasa at hindi sa iisang tao lamang. Pangatlo ay tinutukoy ang mambabasa sa pangkalahatang pamamaraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga panghalip. Pang-apat ay gumagamit ng mga tiyak na pandiwa para sa instruksyon. Panlima ay gumagamit ng malinaw na pangugnay at cohesive devices para ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi. Pang-anim ay mahalaga ang detalyado at tiyak na deskripsyon. Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong impormatibo at tekstong deskriptibo. Mga layunin na ibabahagi ang katangian at kalikasan ng tekstong informatibo at deskriptibo. Nakasusulat ng ilang halimbawa ng teksto ng informatibo at deskriptibo. Nagagamit ang cohesive device sa pagsulat ng sariling halimbawang tekstong informatibo at deskriptibo. Ano ang tekstong informatibo? Ang tekstong informatibo na kung minsan ay tinatawag ding expository ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, saan, kailan, sino at paano. Ang pangunahing layunin ng informatibong teksto ay magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Ano ang mga elemento ng tekstong informatibo? Una ay layunin ng may akda. Nilalahad dito ang pangunahing ideya sa pamamagitan ng paglalagay ng pamagat. Pangalawa ay pangunahing ideya. Dito, dagling inilalahad ang pangunahing ideya sa tekstong informatibo. Ginagamit nito ang organizational markers para makita at mabasa agad ng mambabasa ang pangunahing ideya. Pangatlo ay pantulong na kaisipan. Makatutulong na makabuo sa isipan ng mga mambabasa ang pangunahing ideya sa gusto niyang itanim o maiwan dito. Pang-apat ay ang mga estilo sa pagsusulat, kagamitan, sangguniang magtatampok sa mga bagay na binibigyan diin. Una, paggamit ng mga nakalarawang representasyon. Ito ay paggamit ng larawan at diagram o chart. Pangalawa ay pagbibigay diin sa mga mahalagang salita. Ito ay ang pagbold ng letra, gawing italic, o ang paglalagay ng mga guhit sa mga salita para mabigyan diin ang mga mahalagang salita. Pangatlo ay ang pagsusulat ng mga talasanggunian. Ito ay ang paglalagay ng credits para mapatunayan ang totoo. Ano ang iba't ibang uri ng tekstong informatibo? Una ay sanhi at bunga. Uri ng tekstong informative na naglalahad ng ugnayan ng mga pangyayari. Nagpapakita ito ng direktang relasyon sa pagitan ng bakit nangyari ang pangyayari o yung sanhi at kung ano ang naging resulta nito o bunga. Ito ay nagpapaliwanag sa kung paano nakakaapekto ang mga pangyayari sa nakaraan sa mga kaganapan sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Pangalawa ay ang paghahambing. Ito naman ay nagpapakita ng pagkakaiba o pagkakatulad sa pagitan ng kahit anong bagay, konsepto at maging pangyayari. Pangatlo ay pagbibigay ng definisyon. Sa ganitong uri ng tekstong informatibo, ipinaliliwanag ng manunulat ang kahulugan ng isang salita, terminolohiya o konsepto. Pang-apat ay paglilista ng klasifikasyon. Sa tekstong ito, ang malawak na paksa ay nahati sa iba't ibang kategorya para magkaroon ng sistema ang talakayan. Sa uring ito ng teksto, ang manunulat ay nag-uumpisa sa paglalahad ng kahulugan ng paksa sa pangkalahatan. Pagkatapos ay hahatiin ito batay sa uri o klasifikasyon nito.
Ano naman ang tekstong deskriptibo? Ito ay nagtataglay ng mga impormasyong may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang bagay, lugar, at maging ng mga katangiang taglay ng isang tao o pangkat ng mga tao. Kalimitang tumutugon ito sa tanong na ano. Ito rin ay nagtataglay ng mga impormasyong may kinalaman sa pisikal na katangiang taglay ng isang tao, bagay, lugar, at pangyayari. Ano ang mga katangian ng tekstong deskriptibo? Una ay may isang malinaw at pangunahing impresyon na nililikha sa mga mambabasa. Pangalawa ay mahalagang gamit ng deskripsyon ang pagkuha sa atensyon ng mambabasa para maipaliwanag ang oryentasyon ng isang malikhaing akda. Pangatlo ay objektibo. Ito ay direktang pagpapakita ng katangiang makatotohanan at hindi mapapasubalian. Pang-apat ay subjektibo. Pinapapalooban ng matatalinhagang paglalarawan at naglalaman ng personal na perception kung ano ang nararamdaman ng manunulat. Una ay may layuning maglarawan ng isang bagay, tao, lugar, karanasan, sitwasyon at iba pa. Pangalawa ay pinakikilala nito ang itsura, ugali at disposisyon ng mga tauhan. Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong deskriptibo. Layunin, nagagamit ang cohesive device sa pagsulat ng sariling halimbawang teksto. Ano ang tekstong deskriptibo? Ito ay may layuning maglarawan ng isang bagay, tao, lugar, karanasan, sitwasyon at iba pa. Ang uri ng sulating ito ay nagpapaunlad sa kakayahan ng mag-aaral na bumuo at maglarawan ng isang partikular na karanasan. Ano naman ang dalawang uri ng paglalarawan? Una ay ang subjektibong paglalarawan. Ito ay nakabatay lang sa mayamang imahinasyon at hindi nakabatay sa totoong buhay. Nababasa ang mga ganitong paglalarawan sa mga gawang kwento. Pangalawa ay ang objektibong paglalarawan. Ito ay may pinagbabatayang katotohanan. Maaaring gumamit ng sariling salita sa paglalarawan dahil hindi pwedeng maglagay ng mga detalyeng walang kaugnayang paksa. Sa paglalarawan ng tauhan, nagiging mabisa ang ginagawang paglalarawan kung halos nabubuo sa isipan ng mambabasa ang anyo, gayak, amoy, kulay at iba pang katangian ng tauhan, gamit ang pinakaangkop na mga pang-uri. Mahalaga rin pakilusin ang mga tauhan para mas magmarka ang mga katangiang taglay niya, halimbawa kung paano siya ngumiti, maglakad, magsalita, at iba pa. Sa paglalarawan ng damdamin o emosyon, makakatulong na makakakonekta ang mambabasa sa tauhan kung nakasaad ito ng emosyon ng mga tauhan. Sa paglalarawan ng tagpuan, mahalagang mailarawan ng tama ang lugar o panahon kung kailan at saan naganap ang akda sa paraang makakaganyak sa mga mambabasa. Maaaring mailarawan ang tagpuan sa pamamagitan ng pagkilos ng tauhan sa kapaligiran nito. Sa paglalarawan ng bagay, kinakailangan mailarawan ito na mabuti para madama at makita ng mga mambabasa ang itsura, amoy, bigat, lasa, tunog, at iba pang katangian nito. Mula rito ay mailalahad na ang mga pangyayari sa likod ng mga bagay na ito at kung paano ito naging makabuluhan o mahalaga sa tauhan o may akda at sa kabuuang teksto. Paggamit ng kohesyong gramatikal sa pagsulat ng tekstong deskriptibo. Ito ay nakapagbibigay ng mas malinaw
at mas maayos na daloy ng mga kaisipan sa isang teksto. Ano ang 5 kohesyong gramatikal na ginagamit sa pagbuo ng tekstong deskriptibo? Una ay ang referensya. Ito ay ang paggamit ng mga salitang maaaring tumukoy o maging referensya ng paksang pinag-uusapan sa pangungusap. Maaari itong maging anapora at katapora. Ang anapora ay kung kailangang bumalik sa teksto para malaman kung ano o sino ang tinutukoy. Ang katapora ay kung nauna ang panghalip at malalaman lang kung sino o ano ang tinutukoy kapag ipinagpatuloy ang pagbabasa sa teksto. Pangalawa ay ang substitution. Ito ay ang paggamit ng ibang salitang ipapalit sa halip na ulitin ang salita. Pangatlo ay ang ellipsis. May ibinabawas sa bahagi ng pangungusap, ngunit inaasahang naiintindihan pa rin dahil makatutulong ang unang pahayag para matukoy ang gustong ipahayag ng nawalang salita. Pang-apat ay ang pang-ugnay. Nagagamit ang mga pang-ugnay tulad ng at sa pag-uugnay ng sugnay sa sugnay at pangungusap sa pangungusap. Sa pamamagitan nito ay higit na nauunawaan ang relasyon sa pagitan ng mga pinag-ugnay. Panlima ay ang kohesyong leksikal. Mabibisang salitang ginagamit sa teksto para magkaroon ito ng kohesyon. Ito ay nauuri sa dalawa, ang reiterasyon at ang kolokasyon. Ang reiterasyon ay kung ang ginagawa o sinasabi ay nauulit ng ilang beses. Ang mga sumusunod na 3 uri ng reiterasyon, una ay pag-uulit o repetition, pangalawa ay pag-iisa-isa, pangatlo ay pagbibigay ng kahulugan. Ang kolokasyon naman ay mga salitang karaniwang nagagamit ng magkapareha o may kaugnayan sa isa't isa, kaya't kapag nababanggit ng isa ay naiisip din ng isa. Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong naratibo. Mga layunin, nakakukuha ng angkop na datos para mapaunlad ang sariling tekstong isinulat. Naiugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. Ano ang tekstong naratibo? Ito ay nagkukwento ng mga serye ng pangyayari na maaaring piksyon o hindi piksyon. Ano ang mga layunin ng tekstong naratibo? Una ay layunin nito magsalaysay o magkwento. Pangalawa ay magbigay ng kawilihan sa mambabasa.
Pangatlo ay pagbibigay ng angkop at makabuluhang impormasyon sa tiyak na tagpo, panahon, sitwasyon at sangkot at piling tauhan. Pang-apat ay magbigay ng maayos at matibay na konklusyon. Ang tekstong naratibo bilang fiksyon, ang tanging focus sa uring ito ay madala ang mambabasa sa isang masining at makulay na pantasya. Ito ay anyong pasalaysay sa ilalim ng uri ng akdang tuluyan na ang layunin ay magkwento gamit ang sariling imahinasyon ng isang tao. Halimbawa nito ay katulad ng nobela, maikling kwento at tula. Tekstong naratibo bilang di-fiksyon. Ito ay nagsasaad sa mga totoong pangyayari sa buhay ng isang tao. Tanging layunin sa bahaging ito ay sistematikong pagsasalaysay na ang focus ay ang mga mahalagang karanasan na pinagdadaanan ng isang tao. Halimbawa nito ay biografiya, balita at malikhaing sanaysay. Mga pamamaraan sa pagkuha ng angkop na datos sa pagsulat ng isang tekstong naratibo. Unang panauhan, ginagamit sa bahaging ito ang isang pagsasalaysay batay sa pansariling karanasan at gumagamit ng panghalip na ako. Ikalawang panauhan, pakikipag-usap ang daloy ng pagsasalaysay sa paraang kinakausap ng manunulat ang tauhang nakapaloob sa kwento at gumagamit ng panghalip na ka at ikaw. Ikatlong panauhan, ito ay ang pagsasalaysay ng isang tao na walang kaugnayan sa tauhan at ang panghalip na ginagamit sa bahaging ito ay siya. Mga maayos na paggamit ng pagpapahayag na ang focus ay dialogo at damdamin. Tuwiran, pagpapahayag sa orihinal na dialogo ng isang tao. Di tuwiran, ang nahalaw na pahayag ay isinasalaysay at hindi na gumagamit ng paniki. Mga angkop na paglalapat ng elemento. Tauhan, gumaganap sa kwentong isinasalaysay na maaaring ito ay pangunahin o katunggaling tauhan. Masasabi rin sa ibang pagsasalaysay ay may kasamang tauhan na katuwang ng pangunahing tauhan at ang may akda bilang pagsubaybay sa kamalayan. Maaari rin na makilala ang tauhan sa dalawang uri. Ang una ay tauhang bilog na may pagbabago sa kanyang kapalaran sa loob ng kwento at ang pangalawa ay ang tauhang lapad na walang pagbabago sa pagkatao ng tauhan. Tagpuan. Isinasalaysay sa bahaging ito ang lugar at panahon. Banghay. Daloy ng pagsasalaysay na nakaayos sa paraan ng panimula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan at wakas. Maaaring ang banghay sa naratibong pamamaraan ay nakaayos sa estilo nagsisimula sa wakas o di kaya ay sa gitna ng pangyayari. Paksa. Tinatawag na pinagtutuon ng ideya sa pagsasalaysay. Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong persuasive. Layunin na ipaliliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa. Ano ang tekstong persuasive? Ang tekstong persuasive ay ang tekstong naglalayong makapangumbinsi o makapanghikayat sa tagapakinig, manonood o mambabasa. Ito rin ay pagbibigay ng opinyon ng mga may akda o nagsasalita para mahikayat ang kanilang kausap. Ang tono ng tekstong ito ay subjektibo kung saan nakabatay ang manunulat sa kanyang mga ideya. Ano ang tatlong elemento ng panghihikayat?
Ayon kay Aristotle, may tatlong elemento ang panghihikayat. Ito ang ethos, pathos, at logos. Una ay ethos, paggamit ng kredibilidad o imahe para makapanghikayat. Halimbawa nito ay malaki ang paniniwala natin, partikular na sa mga sangguniang aklat na ating binabasa, gawa ng karaniwang sumusulat nito ay mga eksperto sa larangang kanilang isinusulat. Pangalawa ay pathos. Ito ay ang paggamit ng emosyon ng mambabasa. Halimbawa nito ay madali tayong nadadala ng Wattpad o mga kwentong ating nababasag, gawa ng napupukaw ng manunulat ang ating damdamin at napapaniwala tayo karaniwan sa desisyong ginagawa ng mga pangunahing tauhan, gawa ng mga sitwasyong kanyang kinaharap at damdaming nakauugnay tayo kaya tayo ay pumapanig sa kanya. Pangatlo ay ang logos. Ito ay paggamit ng lohika at impormasyon. Pinakamagandang halimbawa nito ay ang editorial na ating binabasa. Malalim tayong pinag-iisip ng manunulat gamit ang ating lohika at paniniwala sa tama o mali, kaya sa huli ay nakapagdedesisyon tayo sa kung ano ang ating papanigan sa isang particular na issue. Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong argumentatibo. Layunin, paggamit ng mabisang paraan ng pagpapahayag sa mga sumusunod. Kalinawan, kaugnayan, bisa sa reaksyong papel na isinulat. Ano ang tekstong argumentatibo? Ito ay isang uri ng teksto na nangangailangang ipagtanggol ng manunulat ang posisyon sa isang tiyak na paksa o usapin gamit ang mga ebidensya mula sa personal na karanasan, kaugnay ng mga literatura, pag-aaral, ebidensyang kasaysayan, at resulta ng empirikal na pananaliksik. Ito ay nakatuon sa layuning manghikayat sa pamamagitan ng pangangatwiran batay sa katotohanan o lohika. Sa tekstong ito, naglalahad ng isang proposisyon ng may akda na kakikitaan ng isang matibay na ideya at makabuluhang detalye para mahikayat ang mambabasa na tanggapin at suportahan ng inihain na proposisyon. Marapat na lohikal ang paglalahad ng mga impormasyon para maging makatotohanan ng inihaing ideya sa mambabasa. Ano ang mga elemento ng pangangatwiran? Una ay ang proposisyon. Ito ay pahayag na inilalahad para pagtalunan o pag-usapan. Pangalawa ay ang argumento. Ito ay ang paglalatag ng mga dahilan at ebidensya para maging makatwiran ng isang panig. Ano ang mga katangian ng tekstong argumentatibo? Una, ito ay mahalaga at napapanahong paksa. Pangalawa ay maikli pero malaman at malinaw na pagtukoy sa thesis sa unang talata ng teksto. Pangatlo ay malinaw at lohikal na transition sa pagitan ng mga bahagi ng teksto. Pang-apat ay maayos na pagkakasunod-sunod ng talatang naglalaman ng mga ebidensya ng argumento. Panlima ay may matibay na ebidensya para sa argumento. Narito ang ilang mahalagang tanong na maaaring gamitin gabay sa pagbabasa ng tekstong argumentatibo. Tibay ng argumento. Bisa ng panghihikayat ng teksto. Ano ang mga kasanayan sa tekstong argumentatibo? Una ay ang argumentatibo laban sa karakter.
Lihis ang ganitong uri ng pangangatwiran dahil nawawala ng katotohanan ng argumento dahil ang pinagtutuunan ay hindi ang issue kundi ang kredibilidad ng kausap. Pangalawa ay ang paggamit ng puwersa o pananakot. Pangatlo ay ang paghingi ng awa o simpatya. Ang pangangatwiran ay hindi nakasalig sa katatagan ng argumento kundi sa awa at simpatya ng kausap. Pang-apat ay batay sa dami ng naniniwala sa argumento. Ang paninindigan sa katotohanan ng isang argumento ay batay sa dami ng naniniwala rito. Panlima ay ang batay sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ang proposisyon o pahayag ay pinaninindigan dahil hindi pa napapatunayan ng kamalian nito at walang sapat na patunay kung mali o tama ang pahayag. Pang-anim ay ang batay sa pagkakaugnay ng dalawang pangyayari. Ang pangangatwiran ay batay sa sabay na pangyayari. Ang isa ay dapat dahilan ng isa o may ugnayang sanhi at bunga agad ang dalawang pangyayaring ito. Pampito ay ang batay sa pagkakasunod ng mga pangyayari. Ang pagmamatuwid ay batay sa magkakasunod-sunod na pattern ng mga pangyayari. Ang nauuna ay pinaniniwala ang dahilan ng kasunod ng pangyayari. Pangwalo ay ang walang kaugnayan. Ang konklusyon ay walang lohikal na kaugnayan sa naunang pahayag. Pangsyam ay ang paikot-ikot na pangangatwiran. Paulit-ulit ang pahayag at walang malinaw na punto. Sa video na ito ay pag-aaralan ang pananaliksik. Layunin, nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika sa pananaliksik. Panimulang pananaliksik o basic research. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay magpaliwanag. Binubuo ng teorya o paliwanag tungkol sa isang phenomenon. Ito ay descriptive o naglalarawan. Pagtugong pananaliksik o applied research. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay para matulungan ng mga tao na maunawaan ang kalikasan ng isang suliranin nang sa gayon ay magkaroon siya ng mga ideya kung paano kokontrolin ang suliranin. Mabigyang solusyon ang suliranin ng tao at mga suliraning umiiral sa kanyang paligid. Pananaliksik na nagtataya. Evaluation research. Tumutukoy sa pag-aaral ng proseso at kinalabasan ng isang solusyon. Ang anyong formative research ay may layuning pag-ibayuhin ng proseso kaugnay ng ilang kondisyon gaya ng oras, gawain at mga taong sangkot. At ang anyong summative research ay susukatin ito ang bias ng isang programa, polisiya o produkto. Pagkilos na pananaliksik o action research, naglalayong lumutas ng isang tiyak na suliranin sa isang programa o organisasyon ng isang komunidad. Ang kaibahan nito sa pagtugong pananaliksik ay mas payak ang suliranin nito at ang pangongolekta ng mga datos ay informal. Makaagham o siyentipiko. Aktual na makuha ang mga katunayan o datos at aktibong gumagawa ng mga bagay-bagay na makatutulong sa pagtuklas sa gustong napatunayan. Kailangan may hypothesis ang nananaliksik at masinsinang nagtatrabaho at gumagawa ng eksperimento para patunayan o pabulaanan ito. Ang gagamiting pamamaraan ay pabuod o inductive. Literary o pampanitikan. Hindi kailangan nag-eksperimento sapagkat ang mga gagamiting materyales ay nasa liksik na rin ng iba. Purong pananaliksik. Layunin nito makadagdag ng bagong kaalaman sa dati ng alam ng tao. Ginagawa ang pananaliksik na ito sa loob ng laboratory o kaya sa isang sasakyang pangkalawakang ginagamit sa malalimang pagdalumat sa misteryo ng sansinukob.
Technical at business na pananaliksik, isang uri ng applied na pananaliksik na ginagamit ng mga taong dapat gumawa ng mga practical para mapaunlad ng kalakal o ekonomiya. Scholarly o academic na pananaliksik. Ang tuon ng pananaliksik na ito ay ang pagtipon ng mga materyales na nakikita na at nasa paligid lang. Ang mananaliksik ay magbubuod o maglalahat ng mga ideya o kaya ay titingnan ito mula sa ibang perspektiba na kaiba sa pagtingin ng ibang nauna sa gumawa ng pag-aaral. Sa video na ito ay pag-aaralan ang mga kaugnayang konsepto sa pananaliksik. Layunin, nabibigyang kahulugan ng mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Mga hakbang sa paggawa ng suliraning pananaliksik. Ang mga sumusunod ang iba't ibang hakbang na dapat sundin. Unang hakbang, pagpili ng paksa, pagpapahayag ng layunin, paggawa ng tentatibong balangkas. Mga hakbang sa paggawa ng suliraning pananaliksik, paghahanda ng bibliografiya, pangangalap ng datos, pagpapahalaga sa mga nakalap na datos, paggawa ng pangwakas na balangkas, pagsulat ng borador, pagrerebisa, aktwal na pagsulat ng pangwakas na papel, pagpili ng paksa, ano ang thesis proposal, isang detalyadong plano na ginagamit ng mga mag-aaral bilang gabay sa pagsasagawa ng isang pananaliksik. Ito ay nagpapakita ng lohikal at sistematikong pagdulog ng mga mag-aaral para maisagawa ang kanyang pananaliksik. Bakit nahihirapan ang mga mag-aaral na pumili ng isang suliranin ng paksa? Una ay kinokonsidera ng mga mag-aaral ang maraming suliranin sa pananaliksik. Ang kinakailangang mga datos ay mahirap makamit. Hindi lahat ng suliraning panlipunan ay nasusukat. Hindi alam ng mga mag-aaral ang isang espesipikong suliranin. Hindi batid ng mga mag-aaral ang pagkukunan ng sanggunian at impormasyon sa isang suliraning pananaliksik. Ano ang magagandang katangian ng isang mabuting pananaliksik? Ito ay dapat espesipiko, nasusukat, may kinalaman sa isang particular na suliranin, napapanahon, nahuhubog ang isang katuturan ng isang kaisipan o konsepto, nakalilikha o mas napabubuti ang isang gawang panukat o instrumentong panukat sa pananaliksik sa pagkuha at pag-aaral sa mga datos. Kinakailangan ito na ipapakita o na ipapahayag sa isang relasyon sa pagitan ng isa o higit pang variable. Ang pagpili ng paksa, may panuntunan sa pagpili ng paksa. Maaring ibigay ng guro ang saklaw ng paksang gagawa ng susulating pananaliksik. Maaring sa interes ng estudyante ang paksang gagawa ng pananaliksik. Hindi dapat masaklaw para kayang gampanan sa loob ng limitadong panahon na nakatakda para sa naturang pananaliksik. Siguraduhin may mapagkukunan ng sapat na materyales. Ang lubhang teknikal na paksa ay dapat iwasan sapagkat maaaring may kahirapang ng mga termino at hindi na angkop para sa panimulang pananaliksik. At huli ay kailangan napapanahon. Mga hanguan ng paksa. Sarili. Maaaring humangon ng paksa sa mga sariling karanasan, mga nabasa, napakinggan, napag-aralan at natutuhan. Nangangahulugan ito na maaaring simulan sa sarili ang pag-iisip ng mga paksang pagpipilian. Dyaryo at magazine. Maaaring paghanguan ng paksa ang mga napapanahong issue sa mga pamukhang pahina ng mga dyaryo at magazine o sa mga column liham sa editor at iba pang seksyon ng mga dyaryo at magazine tulad ng lokal na balita, business, entertainment at sports. Radyo, TV at cable TV. Maaaring uri ng programa sa radyo at TV ang mapagkukunan ng paksa. Marami na ring bahay, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga probinsya ang may cable TV. Mas maraming programa sa cable dahil sa 24 oras na balita, sports at mga programang edukasyonal. Mga awtoridad, kaibigan at guro. Sa pamamagitan ng patanong-tanong sa ibang tao, maaaring makakuha ng mga ideya para mapaghanguan ng paksang pampananaliksik. Makatutulong ito para makuha ng paksang hindi lamang napapanahon,
kundi kawilihan din ng ibang tao. Internet. Isa ito sa pinakamadali, mabilis, malawak at sopistikadong paraan ng paghahanap ng paksa. Maraming mga website sa internet na tumutugon sa iba't ibang interes at pangangailangan ng iba't ibang uri ng tao. Aklatan. Bagamat tradisyonal na hanguan ito ng paksa, hindi pa rin mapapasubalian ang yaman ng mga paksang maaaring mahango sa aklatan. Sa aklatan matatagpuan ang iba't ibang paksang nauugnay sa anumang larangang pang-akademya. Kasapatan ng datos. Kailangan may sapat ng literature hinggil sa paksang pipiliin, maging labis na limitado ang saklaw ng pananaliksik kung mangilan-ngilan pa lamang ang mga available na datos hinggil dito. Limitasyon ng panahon. Tandaan ang kursong ito ay para sa isang semestre lang. Magiging konsiderasyon sa pagpili ng paksa ang limitasyong ito. May mga paksa na mangangailangan na mahabang panahon, higit pa sa isang semestre para maisakatuparan. Kakayahang pinansyal. Isa pang problema ito sa pagpili ng paksa. May mga paksang nangangailangan ng malaking gastusin na kung titipirin ay maaaring maisakripisyo ang kalidad ng pananaliksik. Sa makatuwid, kailangan pumili ng paksang naaayon sa kakayahang pinansyal ng mananaliksik. Kabuluhan ng paksa. Ang isang pananaliksik na uukol sa isang paksang walang kabuluhan ay humahantong sa isang pananaliksik na walang kabuluhan. Sa makatuwid, kailangan pumili ng paksang hindi lamang napapanahon, kundi maaari rin mapakinabangan ng mga mananaliksik at iba pang tao. Interes ng mananaliksik. Interes ng mananaliksik. Magiging madali para sa isang mananaliksik ang pangangalap ng mga datos kung ang paksa niya ay naaayon sa kanyang kawilihan o interes. Hindi niya kailangan pilitin pa ang sarili sa pananaliksik kung ang ginagawa ay nauukol sa bagay na gusto naman talaga niya. Paglilimita ng paksa. Matapos makapamili ng paksa, kailangang iyong limitahan para maiwasan ang masaklaw ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng paglilimita ng paksa, mabibigyan ng direksyon at fokus ang pananaliksik at maiwasan ang pagdadampot-dampot o sabog na pagtatalakay sa paksa. Maaring gamiting batayan sa paglilimita ng paksa ang mga sumusunod. Panahon, edad, kasarian, perspective, lugar, propesyon o grupo kinabibilangan, anyo o uri, particular na halimbawa o kaso, kombinasyon ng dalawa o higit pang batayan. Pagdidisenyo ng pamagat pampananaliksik. Sa pananaliksik, ang pamagat ay kailangan maging malinaw, tuwiran, at tiyak. Kung tutuusin, ang mga konsiderasyon sa paglilimita ng paksa ay maaari ring isaalang-alang sa pagdidisenyo ng pamagat para iyo'y maging malinaw, tuwiran at tiyak. Kung tutuusin din, ang nalilimitang paksa maliban sa kaunting pag-aayos ay maaari na ring gamitin bilang pamagat ng pananaliksik. May iminumungkahi rin kaming bilang ng mga salita sa pamagat, hindi kasama ang mga salitang pangkayarian tulad ng pantukoy, pananda at pangugnay. Hanggat maaari, ang mga salita ay hindi kukulangin sa 10 at hindi higit sa 20. Pagsulat ng tentatibong balangkas. Pagbuo ng tentatibong balangkas. Ito ay maliit na unit na nagsasabing pundasyon ng isang sulating nagsisilbing skeleton ng isang sulatin. Pagbabalangkas. Ang paggawa ng pattern kung saan nakapaloob ang mga masinsinang detalye, ideya at pangyayari na gagamiting kasangkapan sa sulatin. Kahalagahan ng pagbabalangkas. Pag-uugnay-ugnay ng mga ideya, gabay sa pagsusunod-sunod ng mga ideya at paglalapat ng sulatin. Sistema ng paghahanay-hanay ng mga kaisipan, overview para sa buong sulatin. Tentatibong bibliography. Ito ay listahan ng mga paghahanguan ng impormasyon na gagamitin sa pananaliksik. Nakasulat dito ang mga aklat, pahayagan, journal at iba pang material
na magagamit para matugunan ang mga tanong na sasaliksikin. Pangunahing dahilan sa paggawa ng tentatibong bibliography para itala ang lahat ng publikasyong maaaring gamitin sa pangangalap ng mga datos, para itala ang mahalagang impormasyon tungkol sa publikasyon para sa paghahanda ng pinal na bibliography. Layunin, nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Ano ang bibliografiya? Ang bibliografiya ay talaan o listahan ng mga sanggunian na ginagamit sa pananaliksik. Para mapatunayang may kredibilidad at mapagkakatiwalaan ang isang pananaliksik ay kinakailangan naglalaman ito ng sanggunian o bibliografiya. Ito ang patunay na ang pananaliksik ay may pinagbatayang mga patunay. Bukod sa ipinapakita nito ang mga katangian ng mga mananaliksik gaya ng pagiging objektibo, sistematiko, empirical, kritikal, masinop, tumutugon sa pamantayan at dokumentado. Gayon din, ito ay isang paraan ng pasasalamat at pagbibigay ng wastong kredito o pansin sa mga manunulat at mga unang mananaliksik sa kanilang ambag sa kasalukuyang isinasagawang pag-aaral. May iba't ibang paraan ng pagsulat ng bibliografiya. Una ay ang APA o American Psychological Association. Pangalawa ay ang CMS o Chicago Manual of Style. Bago maisulat ang pinal na bibliografiya, kinakailangan munang gumawa ng pansamantalang bibliografiya. Ito ang magiging katuwang ng mananaliksik habang isinusulat ng pananaliksik. Ang ganitong sistema ay nakatitipid sa oras at sa panahon sa paggawa ng pananaliksik. Hindi pa ito ang pinal sapagkat maaari pang magdagdag o magbawas ng sanggunian. Narito ang hakbang sa paggawa ng pansamantalang bibliografiya. Una ay maghanda ng index card na magkakatulad ng sukat. Karaniwang 3x5 na pulgada ang ginagamit ng iba. Pangalawa, isulat sa mga index card na ito ang mahalagang impormasyon ng inyong sanggunian. Ang ganitong paraan ay makatutulong para madaling makapili ng ilalagay sa pinal na bibliografiya. At panghuli, ay isaayos sa mga index card ng paalpabeto ayon sa may akda ng iyong sanggunian. Maaari itong ilagay sa isang kahon, folder o sobre. Mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talasanggunian. Una, mahalagang makuha ang pangunahing impormasyon gaya ng pangalan ng may akda, pamagat ng aklat o artikulo, lugar ng publikasyon, tagapaglathala, at ang taon kung kailan ito nailimbag. Pangalawa, isaayos ito ayon sa alpabeto sa tulong ng apelyido ng mga manunulat. Pangatlo, ilagay ito sa huliang bahagi ng aklat o ng pananaliksik. Pang-apat, kinakailangan nakapasok ang ikalawa o sumunod na linya ng sanggunian sa pagsulat nito. Panlima, sa pagsulat ng pangalan ng may akda, unang isulat ang apelyido ng may akda. Pang-anim, isaalang-alang ang wastong bantas sa bawat bahagi. Paraan ng pagsulat ng bibliografiya ng iba't ibang sanggunian. Sa paggawa ng bibliografiya o talasanggunian, mahalagang makuha ang sumusunod na mga impormasyon. Una ay pangalan ng may akda, pangalawa, pamagat ng aklat o artikulo, pangatlo, lugar ng publikasyon, pang-apat, tagapaglathala, at panlima ay taon kung kailan nailathala ang aklat.
Layunin, nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Kahulugan sa gawain ng mga konseptong kaugnay sa pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap sa mga kinakailangang impormasyon hinggil sa tiyak na suliranin o paksa. Kaugnay nito, kinakailangan na maging maingat at kritikal na pagsisiyasat tungo sa isang maayos na resolusyon nito. Masasabi ring ang pananaliksik ay isang proseso para makalap ang mahahalagang datos na tutulong para matugunan ang partikular na suliranin sa isang sayantipikong pamamaraan. Sa pagbibigay definisyon ni Calderon at Gonzales, ang pananaliksik ay isang sistematiko at sayantipikong proseso sa gawaing na pangangalap, pag-aanalisa, pagpapangkat, pagsasaayos, paglalahad, pagsusuri at pagpapahalaga sa mga datos tungo sa solusyon mula sa mga suliranin ng isang paksa. Ayon sa pag-aaral ni Constantino at Zafra, may 4 na bahagi ang konseptong papel na binubuo ng rasyonal, layunin, metodolohiya, at inaasahang resulta. Una ay ang rasyonal. Tinatalakay sa bahaging ito ang kasaysayan o dahilan kung bakit napiling talakayin ang paksa. Nailalahad din sa bahaging ito ang kahalagahan at kabuluhan ng paksa. Pangalawa ay ang layunin. Naglalaman ng bahaging ito batay sa tunguhin ng pananaliksik mula sa paksa. Pangatlo ay ang metodolohiya. Inilalahad sa bahaging ito ang pamamaraang gagamitin ng mananaliksik sa pangangalap ng datos, gayon din ang paraang gagamitin sa pagsusuri sa nakalap na impormasyon. Sa pangangalap ng datos ay may iba't ibang pamamaraan katulad ng aklat, journal, thesis at internet. Sa mga nabanggit na pamamaraan ay maaari rin na magsagawa ang mananaliksik ng panayam, obserbasyon at dokumentasyon. Madalas sa prosesong ito ang paggamit ng talatanungan na nakaayos sa paraang survey o pagkuha ng saloobin ng respondente. Matapos makalap ang datos ay may mga pamamaraan sa pagsusuri o interpretasyon. Maaring gumamit ang mananaliksik ng komparatibo, empirical at iba pa. Pang-apat ay ang resulta. Sa bahaging ito ay tinatalakay ang kinalabasan ng pananaliksik mula sa inilahad na suliranin ng paksa. Ang balangkas konseptual. Ipinapakita sa bahaging ito ang konseptong gustong ilahad ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral na isinasagawa. Nagiging panuntunan nito ng pagsisiyasat, gayon din ang pagpapalutang sa pangunahing tema na ipapakita sa paraang paradigm presentation para sistematikong maipaliwanag ang daloy at proseso na mula sa paghahanda hanggang sa kinalabasan ng pag-aaral. Ang balangkas theoretical. Ipinapakita sa bahaging ito ang ilustrasyong theoretical sa paraang sistematikong pananaw ng fenomena at pagtukoy sa relasyon o ugnayan ng mga variables sa paksang pinag-aralan. Ang datos empirical. Ito ay tumatalakay sa mga nakalap na datos mula sa 2 o higit pang metodo ng pananaliksik, obserbasyon, pakikipanayam, o eksperimentasyon at iba pa. Layunin, naiisa-isa ang mga paraan at tamang proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Sa pangangalap ng datos, mahalagang tukuyin kung anong uri ng impormasyon ang kailangan. Ganon din ang klasifikasyon kung saan maaaring makita ito sa silid-aklatan. Mahalagang itala ang lahat ng sanggunian para maging madali ang paghahanap nito. Ang pangangalap ng datos ay magiging sistematiko kung ang balangkas ng paksang sasaliksikin ay maayos. May 3 yugto ng pananaliksik sa silid-aklatan. Una ay ang panimulang paghahanap, gamit ang card catalog, sangguniang aklat, bibliography, index, at hanguang elektroniko o internet. Pangalawa, pagsusuri, kinasasangkutan ng browsing, skimming at scanning ng mga aklat at artikulo,
at pagpili ng citations mula sa mga babasahin. Pangatlo, pagbabasa at pagtatala. Mula sa aklat, sanaysay, artikulo, computer printouts, abstract at iba pang sanggunian. Mga hanguan ng datos. Una ay ang hanguang primarya. Ayon kay Mosura, ang sumusunod ay ang mga halimbawa ng hanguang primarya. Una ay ang mga individual o autoridad. Pangalawa, mga grupo o organisasyon. Halimbawa nito ay ang pamilya, asosasyon, union, fraternity, katutubo o mga minorya, negosyo, samahan, simbahan at pamahalaan. Pangatlo ay ang mga kinagawiang kaugalian. Halimbawa nito ay ang relihiyon, pag-aasawa, sistemang legal, at iba pa. Pang-apat ay ang mga pampublikong kasulatan o dokumento. Halimbawa nito ay ang konstitusyon, batas kautusan, treaty o kontrata, mga orihinal na tala, katitikan sa korte, sulat, journal at tala-arawan. Pangalawa ay ang hanguang sekundarya. Halimbawa nito ay ang diksyonaryo, encyclopedia, taunang ulat o yearbook, almanac at atlas. Mga aklat, mga nalathalang artikulo na katulad ng journal, magazine, pahayagan at newsletter, mga thesis, dissertation at pag-aaral sa feasibility na ilathala man ang mga ito o hindi, mga monograph, manual, polyeto, manuskripto at iba pa. Pangatlo ay ang hanguang elektroniko o internet. Sa kasalukuyan, ang internet ang isa sa pinakamalawak at pinakamabilis na pinaghahanguan ng mga impormasyon na datos. Ang teknolohiyang ito ay bunga ng pinagsamang serbisyong postal, telepono at maging silid-aklatan. Sa internet ay maaari na makipagtalastasan gamit ang liham elektroniko o email saan mang panig ng mundo. Sa panahon ng pandemya, ang internet ay may malaking ginagampanan sa larangan ng pananaliksik dahil hindi na kailangan pumunta sa silid-aklatan na nasa malalayong lugar para mangalap ng mga datos. Sa isang click lang ng daliri ay makukuha na ang mga datos o impormasyong kailangan. Kung ang internet ay maaaring kuhaan ng mga impormasyon na datos, nangangahulugan lang na malaking tulong ito sa pagsusulat ng pananaliksik. Maging maingat lamang sa paggamit nito. Mga katanungan at paalala sa paggamit ng internet. Anong uri ng website ang iyong tinitingnan? Ang webpage Uniform Sources Locator o URL na nagtatapos sa .edu ay mula sa institusyon ng edukasyon o akademiko. Ang .org ay nangangahulugan mula sa isang organisasyon at ang .com ay mula sa komersyo o negosyo. Sino ang may akda? Mahalagang alam ang may akda ng mga impormasyon sa internet para masuri kung ang mga impormasyong nakuha ay tama at kumpleto. Ano ang layunin? Alamin ang layunin ng may akda kung bakit gumawa ng website. Ninanais ba niyang magnegosyo o magbahagi lang ng impormasyon sa internet? Madali lang ang mag-post sa internet ng mga datos o impormasyon, kung gayon maaari itong gamitin sa pagpapalaganap ng maling propaganda at mga pansariling interes. Paano inilalahad ang impormasyon? Suriin kung ang teksto ay patalastas o opinyon lang. Alamin kung may kinikilingan at pinoprotektahan ng teksto. Makatotohanan ba ang teksto? Alamin kung dokumentado o tunay ang teksto. Pag-aralan kung ang pagkakasulat ay maayos o kung wasto ang baybay at gramatika. Maaring ihambing ang website sa ibang website para ikumpara kung ang teksto ay tama o hindi. Ang impormasyon ba ay napapanahon? Mabuti kung ang datos ay napapanahon. Kailangan na nakasulat ng petsa ng pinakahuling rebisyon ng akda para malaman kung ito ay bago o luma na. Gawing gabay ang mga paalala na nailahad sa pagsusuri ng mga datos para maging kapanipaniwala ito at magamit sa pagsulat ng pananaliksik. Pagtatala ng mga impormasyon na datos. Sa pangangalap ng datos, gumamit ng tala o note cards. Maaring gumamit ng card. Ang itatala ay ang sumusunod. Una, pamagat ng impormasyon.
Pangalawa, ang impormasyon o datos na gustong isama sa pananaliksik at bibigyang katwiran o paliwanag. Pangatlo, ang may akda o mga may akda. Pang-apat, ang pamagat ng aklat, magazine, kasama ang pahina kung saan kinuha ang impormasyon. Dalawang paraan ng pagtatala ng mga impormasyon o datos. Una ay ang tuwirang sipi. Ito ay eksakto o kumpletong pagsipi ng bahagi ng orihinal na teksto. Maaaring ito ay isa o higit pa sa isang salita, parirala, pangungusap o talata. Pabuod. Ang orihinal na teksto ay kailangang ibuod dahil may mga tekstong mahahaba. Sa pagbubuod, kailangan maisagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng sariling pananalita ng mananaliksik. Paraphrasing ang tawag dito. Isulat ang buod ng napiling impormasyon batay sa pangunawa at pagkatapos ay ikumpara ito kung may pagkakahawig sa diwa nito. Pagbuo ng isang draft. Pangunahing layunin ng isang mananaliksik ang tumuklas ng mga bagong kaalaman. Malaki ang maitutulong nito sa mga mambabasa para madagdagan ng mga impormasyon dapat niyang mabatid. Ang pagbuo ng isang draft ay nangangailangan ng masusing pagsusuri sa detalye ng pag-aaral. Narito ang ilang gabay. Una, magbalangkas sa paraang konseptual, pangungusap, patalata o visual na paraan gamit ang grapikong pantulong. Pangalawa, maghanay-hanay ng pangunahing ideya patungo sa mga tiyak na ideya o konsepto. Posibleng gumawa ng sariling pananda o pangkulay para matukoy ang dibisyon ng mga konsepto. Pangatlo, gumamit ng akmang salita batay sa hinihingi ng akademikong sulatin o pananaliksik. Maikli, malinaw, formal at intelektual na wikang gamitin. Mga hakbang sa pananaliksik. Pagtukoy sa problema, batayan ng mananaliksik para magkaroon ng tiyak na tuon at direksyon ng pag-aaral. Pagbuo ng layunin, isinasaad sa bahaging ito ng pananaliksik ang mga aspetong bibigyan ng focus sa gagawing pag-aaral. Pag-iisip ng hypothesis o palagay. Ito ay ang pagkakaroon ng hinuha o palagay sa isinasagawang pag-aaral. Pagbuo ng theoretical o conceptual na balangkas. Sa bahaging ito, ipapakita ang tamang paghahanay-hanay ng mga salita, pagpili ng gagamiting disenyo ng pananaliksik, pangkalahatang estratehiya na pinipili ng mananaliksik para pagsamasamahin ang lahat ng bahagi at proseso ng pananaliksik sa maayos at lohikal na paraan. Paraan ng pagkuha ng mga datos. Nagbibigay ito ng higit pang impormasyon na maaaring pag-aralan, pagsusuri ng mga datos na nakalap. Ito ay ang pag-iimbestiga na naglalarawan at nagbibigay kahulugan tungkol sa isang paksa o bagay. Paglalahad ng mga resulta at diskusyon, estruktura sa napakaraming datos na nakakolekta sa mga naunang bahagi ng pananaliksik. Paglalahad ng mga konklusyon at mungkahi. Dito inilalahad ang mahalagang elemento ng patunay batay sa naging resulta ng isinasagawang pagtataya na pinangalawahan ng balidasyon. Narito ang mga bahagi ng pananaliksik. Unang bahagi ay ang panimula o introduction, layunin ng pag-aaral, suliraning susuriin, kahalagahan ng gagawing pananaliksik, saklaw at limitasyon, kahulugan ng mga terminolohiya, theoretical o conceptual na balangkas. Ikalawang bahagi, kaugnay ng literatura at pag-aaral. Ikatlong bahagi, metodo at pamamaraan ng pananaliksik, disenyo ng pananaliksik, paraan ng pagkuha ng mga datos, sampling na gagamitin. Ikaapat na bahagi, paglalahad ng mga datos, presentasyon ng paglalahad ng resulta ng mga datos na nakalap. Ikalimang bahagi, buod ng kinalabasan, konklusyon,
mungkahi o rekomendasyon, iba pang bahagi, appendix, hinggil sa may akda, index, sanggunian. Pagsasaayos ng dokumentasyon. Ang dokumentasyon ay maingat na pagtitipon ng mga kaalamang nakuha mula sa ginamit na iba't ibang sanggunian, napanood sa telebisyon, at napakinggang programa sa radyo. Ang pagsasaayos ng dokumentasyon ay makatutulong para malaman ang pinagmulan ng isang impormasyon at maglahad ng mga katibayan o ebidensya sa isinasagawang pananaliksik. Kaya't mahalaga na maging maayos ang mga datos na iyong nakuha para magkaroon ng mapagkakatiwala ang pananaliksik. Wastong paggamit ng mga material na pagkukunan ng datos. Ang aklat at iba pang babasahin ay mahalaga mapagkunan ng datos sa iyong isinasagawang pananaliksik at ang lahat ng ito ay maaaring matagpuan sa isang silid-aklatan. Para mapadali at maging maayos ang pagkuha ng mga datos, may mga datos sa silid-aklatan, may mga card catalog at elektronikong pamamaraan para matagpuan ang kakailanganing materyales. Ang card catalog ay nakaayos sa paalpabeto na naglalaman ng mga impormasyon kaugnay sa paksa, pamagat at may akda ng isang babasahin. Ang OPAC o Online Public Access Catalog o elektronikong card catalog na maaaring ma-access gamit ang isang computer na matatagpuan sa silid-aklatan. Matapos makuha ang mga kinakailangang materyales, maaari nang maihanay ang mga may akda, pamagat at paksa para maging organisado ang pangangalap ng datos. Gumawa ng talahanayan para i-kategorya o uriin ang mga nakuhang impormasyon. Mahalaga ang paggawa ng talahanayan o anumang grapikong pantulong sa pagsasaayos ng mga dokumento dahil magagamit mo ito para maging imbakan ng mga impormasyong nakuha. Sa ganitong paraan, may isa-isa at mapag-uugnay-ugnay ang mga impormasyon na magagamit sa pagbuo ng iyong pananaliksik. Mga dapat tandaan sa pagdodokumento maliban sa pag-aayos ng mga dokumento. Para mapakinabangan sa sistematikong pagsusulat sa pananaliksik, mahalagang maayos at maingat ang pagkuha ng pagpapalabas ng iba't ibang dokumento para proteksyonan ang sarili at higit sa lahat ay ang seguridad at pagiging pribado ng mga impormasyong kaugnay sa mga pananaliksik na may maselan o kritikal na issue. Una ay ingatan ng dokumento. Hindi kailangang ilantad ang personal na kasagutan at pagkakakilanlan ng mga impormante. Pangalawa, may proseso sa pagkuha ng dokumento. Hindi madalian ang pagkuha ng mga dokumento. Walang ayusing dokumento kung hindi ito makukuha sa maayos at tamang paraan. Kailangang humingi ng pahintulot sa pamamagitan ng liham o verbal na pakikipag-usap. Pangatlo ay sinupin ang iba't ibang dokumento. Itago ang mga dokumento sapagkat ito'y pananagutan ng mananaliksik. Tiyaking ang mga larawan, transkripsyon ng usapan at iba pang sensitibong usapin ay mananatili lamang sa pagitan ng mananaliksik at pinagkuhanan ng mga datos at dokumento. Pang-apat, bawal ang plagiarism. Gamit ang tamang pagsasaayos ng mga dokumento o datos, agad na makikita kung tuwiran ba ang isinasagawang pagsipi sa ideya ng iba na hindi dapat mangyari. Tiyaking may pahintulot ang orihinal na nagbigay ng ideya o dumaan sa angkop na proseso para gamitin ang nais na sipiing bahagi ng anumang dokumento. Maaring humantong sa plagiarism kung hindi tama ang pagdodokumento. Mga dokumento, pangunahing datos batay sa panayam, survey, orihinal na manuskripto, dula, larawan, artifacts, liham, tala-arawan, autentikong dokumento. Sekundaryang datos batay sa pinagsama-samang impormasyon na nasa aklat, journal, magazine, thesis, pahayagan, dissertation, blog, at iba pa.
Kaligiran at kultura ng pananaliksik. Ang kaayusan ng isang pananaliksik batay sa nilalaman, gayon din sa kabuuan nito ang napakahalagang katangian ng isang pananaliksik. Ang maayos na presentasyon na umaalinsunod sa tamang panintunan ng pananaliksik ang magiging batayan sa resulta ng sistematikong kaanyuan nito. Ang mga karaniwang isinasaayos sa pagsulat ng pananaliksik matapos ito marebisa ay ang balangkas, margin, at ang indensyon nito. Pagbuo ng pinal na draft. Bahagi sa proseso ng pananaliksik na isinasagawa ang pagwawasto o pag-i-edit at pagrebisa. Napakahalaga ang bahaging ito para muling balikan ng mananaliksik ang mga kinakailangang pambaguhin at paunlarin batay sa nilalaman ng pag-aaral. Mga paraan sa pagpapaunlad ng pagbuo ng pinal na draft ng isang papel pananaliksik. Una, muling basahin ng CP o kopya ng isinagawang pananaliksik. Pangalawa, maaaring i-print ang CP o kopya para sa mas madaling pagwawasto sa iba pang bahagi ng pananaliksik na kinakailangang baguhin at paunlarin. Pangatlo, ayusin at tingnan ang kinakailangang ayos ng pahina batay sa kabuang sukat sa paligid dito, gayon din ang laki ng mga letra at pantulong ng mga ilustrasyon. Paggamit ng malaking titik, pagbaybay ng salita, pagsulat ng bilang at pagbabantas. Pagbaybay ng salita. Pagsulat ng bilang. Sinusulat sa bahagi ng pag-iisa-isa ng paglalahad ng suliranin. Pagbanggit sa bilang ng figura o figure. Taon na isinagawa ng mananaliksik ang iba pang kaugnay na pag-aaral. Pagsasaayos ng frequency, percentage, ranking, interpretasyon ng datos, formula na ginamit sa parang estadistika, paglalagay ng bilang sa itaas, gawing kanan o upper right hand corner ng papel. Pagbabantas. Pagwawasto sa gramatika at bantas. Sa bahaging ito ay nakapokus sa mga maling baybay at mga pagkakamali sa gramatika at iba pang tuntunin na umaalinsunod sa ortografiyang Filipino. Masusing pagwawasto ang kinakailangan para maging maayos ang nilalaman ng isinagawang pag-aaral.